Isra? Saan nakuha ni Isra yung decree na isinulat ni Darius? Saan lugar? Brother Lito. Saan lugar nakuha ni Isra yung kasulatan? Napatunay na si Darius may sinulat na decree na itayo yung templo. Saan lugar? Ha? Kaya nga, saan ni Isra nakuha yung pinasulat ni Darius bago niya pinasa kay Artaxerxes? Na merong kasulatan, no? Sinulat na decree ni Cyrus na itayo yung templo. Saang lugar? Bibigay na ako. May tatlong pangunahing bayan ang Babylon. Saang bansa doon? May tatlo yun. So yung Brother George? Hindi. Saan nakuha ni... Saang lugar na sakop ni Darius sa kanyang kingdom, kasi ang kingdom may tatlong pangunahing bayan. Ha? Sa Midian. Hindi sa Midian. O sige, present mo na lang, Brother George. Although hindi nila na-topic kanina yan kung saan hindi na-topic, pero nakuha ni Isra at binasa niya doon, pinatunayan na niya na may kasulatan na pinagawa si Darius. Ngayon, saan niya kinuha? Saang bansa? Saang bayan? Nasa sakupan ni Darius na, kasi Medo-Persia ang kuha na yun, empire eh. Sige, pasagutin natin si Brother Francis. Brother Francis, may idea ka dito. Kasi hindi namin alam kung saan nakuha ni hahantingin niya si Ezra. Yung decree, hindi si Ezra nakakuha. Meron lang silang kopya. Ngayon, minsan, nagbabasa kayo ba ng article ng Saksi ni Jehovah? Doon ko nabasa. Actually, hindi ko nabasa, nakita ko lang. Si Darius, hindi makatulog. Sabi nung article ng Awake o Gumising, maganda hindi makatulog kasi minsan nakakagawa ka ng mabuti. Dahil hindi siya makatulog, pinakuha niya yung file. Nakita, ito yung utos dati ni Cyrus dapat tuparin natin. Kasi may humaharang para makakuha ng kahoy pangtayo ng templo. Tama ka sa yun, nakuha yun, nabasa ko rin yun sa Gumising. Pero sabihin mo kung saan lugar. Kasi tanongin kita, ang pangunahing bayan ng Babylonia ay Susan, Jerusalem. Layo mo. Susan, okay. Susan. Anong bansa ang nakakasakop ng Susan? Brother George, natalo na ng Medo-Persia ang Babylon. Tama nga Malawak ang hawak nila. Hawak rin nila ang Jerusalem. Nung matalo ng... Pero ang Jerusalem desolado. Nung matalo ng Medo-Persia, ang Babylonia, sako pa rin yung nasakop ng Babylon eh. Kaya nga. So, yung premyadong mga syudad, yung Babylon mismo, at yung mga syudad sa Persia, yung So, sa anong makisakop na bansa? Sa loob ng na Iran. Tama ka. Ngayon, Ang Susa, sakop ng Persia. Persos. So, iba naman. So mayroon pa kayong tanong? Okay, mga young people, wala kayong tanong dyan? O sige, dadako tayo sa Baramihan. Mayroon ba? Ibang topic. Ay, nandiyan yung may... Patay. Hello. I-address mo kanino mo itatanong. Ito po, tanong ko, sa time po ba ng silent year, kumbaga, di ba walang propeta? So, meron po bang nag-preach sa time na yun?
Or meron pa silang message na ano? Okay, Brother Mina. Brother Minan, sa silent year, walang kinakausap na propeta. Pero ang kinakausap ng Diyos, high priest, patuloy yan kay Joshua. Kay Joshua. The priest. Nung time na itatayo yung altar, nalala niyo yung altar itatayo? Nung mag-build na sila, dinala na yung mga kailangan. Tinulungan pa sila ng sabi doon na itatayo lahat. Yung mga kahoy, lahat ng mga gagamitin. Nung mag-start na ng yung altar, ang pinakaunang itinayo. Oh. The church talaga. Given na yun, may pundasyon. Pero nung maglalagay na sila ng handog, nagtayo na sila ng mga bato, nandun yung high priest ng Diyos. Yung Joshua, the high priest. Then nandun yung Diablo, nandun yung anghel ng Diyos. Alam niyo yung struggle na nangyari sa Israel, sa mga Hudyo, sa lahi ng Hudyo. Napakahirap. They are under sobrang persecuted sila. Kasi itatayo lang yung problema pa kung itatayo. Nagsusubukan sila kung sige, dito maghahandog. Nandito si Karaya Hagay. Then nandyan yung Joshua the high priest. Then welcome po kayo, brother. Hello. Welcome kayo dito sa church. Do you remember brother sino nakakilala kay brother kilala natin palapakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Kapiling natin sila ngayon. Pastor Val, nandiyan si Pastor Val. Okay, so Pastor Val. So, baka may handa siyang sharing regarding silent year. Kasi nag-usap kami sa Facebook ni Brother Eric na banggit doon na i-stand yung silent year. Pero ganun pa, sagutin ko yung tanong. Mayroon bang pagpapaliwanag o mensahe sa panahon ng silent year? Ang masasabi ko, wala, direkta. Pero mayroon silang, inuulit lang nila yung mensahe ng mga nangyari. Yung kay Daniel, yung kay Isaiah, lahat yun. Yung prophecy kay Jeremiah, inuulit-ulit lang nila yung binabanggit. At alam nila, Mr. Jelay, pakinggan mo. Alam nila na darating yung panahon na yung Jerusalem ay maitatayo ulit. Alam nila one day, babalik ang dinig ng Diyos sa kanila. Kaya papasok dito yung fullness of the Gentiles. Alam ng Hudyo, one day, babalik ang handog. Alam nila, one day, kakausapin ulit sila Panginoon, direkta. Pero, akala, yung kanilang panalangin, yung hibig nila, patuloy na nilang ginagawa. Normal yun sa Jew. Alam niyo, ang Jew, na pure Jew talaga, na sumusunod doon sa Torah, they never compromise. Yung binabanggit ni Pastor dito kanina, yung tradition ng Hudyo, they never compromise. Anong ginawa nila? Paano they never compromise the word? Hindi nila ginagaya yung lakad ng mga hintil. Paano yung lakad ng hintil? Nung si Daniel ay napunta sa Babylonia, naging pagano ba siya? Hindi. So, ang mensahe ng Diyos, same lang din, pero nung panahon, ulitin ko lang dito, yung panahon na to, yung mensahe dyan, nakapokus doon sa darating na yung tribulation na ibabalik nila at mayroon silang kinsman redeemer. Na alam nila, one day, kalahi nila yon. Yun yung mensahe na sa puso ng mga Hudyo, alam nila yon. Na mayroong tagapagligtas na kinsman redeemer nila.
na darating para sila iligtas. So yun lang yung topic. Ayun, okay na, Sister Gina. Saan nila? So, magandang hapon para doon sa mga bisita natin, no? Sa grupo ni Pastor Bal. Magandang hapon, Pastor Bal. At yung topic natin ngayon ay patungkol doon sa silent care. Ayun, silent care. So, okay lang pa sa inyo mga kapatid na pagbigyan natin sina Pastor Bal? Pastor Bal, okay lang pa sa iyo? Makinig lang muna kami. Okay, makinig na yan. Si Brother, ano pangalan ko? Nathaniel. Pastor Nathaniel kasama. Ay, Pastor Nathaniel. Parang pamilya sa ating pangalan. Member ka sa Facebook, ano? Ha? Oo, hindi ko lang na-recall. Hindi ko na ha? Ay, may iwala pa. Okay, magandang hapon kayo. Okay, Brother Minan. Direct to the point na. Sagot ko, may time yun dun sa Revelation period. Maikling panahon na lang. Oo. Yung nangyari dun sa times of the Gentiles, niyurakan yung bayan ng Diyos. Mangyaring yuyurakan ulit yun sa dulo ng panahon. Kung ipa-plus dito yung kaigan na yung Revelation period, mangyayari ulit yun. After the death of the two prophets, ito, sagutin na ni Valentine. Mangyayari ulit yung times of the Gentiles. Mayuyurakan ulit yun. Ibig sabihin, bibigyan ng pagkakataon ulit yung Diablo para magkaroon ng yung may wrath of the Antichrist. Makita mo yan dun sa last week. Ito yung wrath of the Antichrist. Itong half. Nandyan yung three woes. Nandyan yung ito yung killing of the two prophets. Gilid mo nga, Sister Jelay. Gilid, dito. Ito yung two prophets. Papatayin sila after praying up. Then, dito sa gitna na to, yung wow na yan, kung titingnan mo sa fifth trumpet, may tatlong wow na binanggit doon. Yung pagkaaba na yan, yung unang pagkaaba, mawawala yung Espiritu Santo unti-unti. Matutuyo yung Euphrates. That's time, the Holy Spirit, na yung mundo pupunta doon sa mas matinding silent. Hindi. Mas worse na mangyayari doon sa panahon na yan. Kung dito, matindi nangyari sa kanila, pero namumunyapin sila, matawag pa rin sila sa Panginoon. Pero doon sa dulong yan, mas matindi. So I'm talking to silent, yung Diyos, yung protection niya, yung pangungusap niya, parang hindi na ganon katulad ng panahon ng hindi. Susog lang, susog. Kung alam ninyo, bago dumating si Kristo, may nangyayari sa Israel. Kung kaya nyo, alamin yung history. Kopyang-kopya sa panahon natin. Halimbawa, paki-flash niya ulit, Barmenan, yung Isaiah Revelation. Yung pinakita niya, actually, yung Revelation period, nasa Antiochus Epiphanes na prophecy yan. Sa silent years. Kung paano yung templo dinumihan at lilinisin. So, isa yan. Isa yung sagot sa tanong ni Sister Micah, mauulit yung nangyari dati. Ngayon, sa Isaiah Revelation, nakikita na natin sa harapan natin ngayon, yung tipot larawan ng Herodian, Zealots, Sadducees, Pharisees. Yung tipot larawan niya, meron sa Hentil, meron sa Israel. Sa Hentil, ganyan ang politika na Christian, yung mga militante, tapos yung Katoliko, Protestante, Pentecostal, end time. Nandiyan John the Baptist, tipot larawan ni Barbanham. Sa Israel, meron din. Yung modern Zionist Jews, na makikita mo na ngayon, gusto na nila itayo yung templo. So kung paano meron na gusto magtayo ng templo sa Israel, bumabalik sa time ng mga Essenes. Ano ba Essenes? Alam mo yung panahon ng Essenes, saliksikin niyo yung pangalan Essenes, no?
Meron silang revelation na darating na ang kawakasan. Pero of course, may 2,000 years pa, church ages. Mystery of God yan. Pero sa unawa nila, darating na yung Messiah. At matatapos na yung mundo, papalitan na yung kaharian. So yung SNS, parang sila yung end-time message people na umaasam na sa pagdating. Noong 1800s, yung mga Sabadista yan. Wala pang hindi pa Sabadista. Adventista tawag nila. Pero ngayon, yung mga end-time message believers, sila na yung umaabang sa prophecy. At sila yung ka-level ng SNS. Ngayon, lumabas sa SNS si John the Baptist. Lumabas dito sa end-time na kapanahunan ang propeta, si William Branham. Pero may lalabas pa sa Israel na 2 prophets. So lahat ng naganap nung panahon ng SNS, nung panahon ng silent years na yan, mauulit. So saligsigin yung history, napakaganda. Hindi ko kaya isa-isahin eh. Basahin niyo yung likuran niya. Okay, sige. May kasi nauna si yan. Okay na? Well, okay, sige. Mr. follow up. So, baka mamaya magtataka kayo bakit pinasali natin mga babae, bata, matanda. Oh, wala tayong ang pagkakaunawa ko dito, we are all ministers of God. No? Walang maliit dito. Okay. Sige, tanong. Yung clarification po, hindi siya question. So, bawat po pala sequence of event na nangyayari sa Old Testament is talagang magaganap siya or typology siya ngayon na magaganap. Ito yan. Oo, kasi siya yung the shadow of things to come. Kung ano nangyari noon, mangyayari din sa panahon natin ngayon. At may mangyayari pa daw. Okay? So, sino pa? Sige, tanong mo. Brother Menan. Brother Minan. So, Brother Minan, ikaw talagang kilala rito. Pasensyahan mo na. Ano tanong mo? Ang itatanong ko lang, Hasmonean. Ano nung Hasmonean? Ito yung mga hindi ko maano yung meaning ng Hasmonean. Pero magbigay ako ng example ng Hasmonean. Yung mga Makabeyo. Mayroon isa silang actually tatay nila tatay ni Judas, si Matatias. Matatias Maccabi, isang Hasmonean. High priest siya during that time, nung panahon ni Antiochus Epiphanes. Nung time na lumaban sila under yung persecution na ginawa ni Antiochus Epiphanes, mga Hasmonean yung tawag sa kanila. Yun. Pero hindi ko ma-explain anong ibig sabihin nun. Pero isang example, yan ay mga parang tribe or dynasty. Hindi ko masabi masyado. Hindi ko na masyadong naano yung ibig sabihin nun. Dapat, ano ba to? RJ, dapat nakikinig ka doon sa tanong mo. Hindi ko na siguro sinabi Barminan. Okay? Sino pa yung may tanong? Wala na? So kung wala na, dadako tayo doon sa siguro kay Pastor Lito, no? Kasi nabanggit niya sinunod niya yung silent years. At ang dulo ng silent years is Revelation 1. Then yung gusto kong itanong ay hindi yung event. Yung nagpamilya nila ng under bago mag-tribulation. So, yung silent ay thunder, may kinalaman yan sa mensahe. Ano yung silent
Silent. Hindi event ha. Hindi ko hinihingi event. Kasi alam ko yung event. Rapture, may pinagkita doon ng rapture bagong revelation. So naniniwala ako na yung 7 thunder ay mensahe. Yes. Ano yung mensahe ng 7 thunder na silent? Supposedly, isulat na sana ni John. So may mensahe sa panahon ni John. Sa panahon ni Wesley, sa panahon ni Martin Luther, sa bawat kapanahunan, may thunder, may rapturing faith. Sa ating panahon, ang concern ko. Ano yung silent mensahe Yung 7 thunder. ng 7 thunder? Okay. Ang version kasi na sinabi ko kanina natin yung kay Brother Jackson. Kasi tayo kasi nanggaling din tayo kami nanggaling kami kay Brother Jackson na may unawa kami natanggap doon na ang silent years na parang ibig sabihin ni Brother Jackson is yung pagbitaw ng 7 thunders sa season ng rapture. Okay, so yun yung kay Brother Jackson. Ngayon, kung yung mensahe na yun, kahit hanggang ngayon ay hinihintay pa ng mga Jacksonite. Yun sa term namin dyan, it's level 1. Gusto ko munang batiin si Pastor Val. Tsaka yung mga kasama ko ni Pastor Val. So, kay Brother Jackson kasi, pagamat namatay na si Brother Jackson year 2004, hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila kung ano kung hanggang kailan yung pagbitaw ng 7 thunders. Sa kanila kasi 7 thunders, 7 men. Okay, so yun yung kay Brother Jackson. Ngayon, doon sa laman ng 7 thunders na hinihintay nila, wala pang nakakaalam nun. Pero, yan yung una. Pero lalabas ko kay Brother Jackson. Sasagutin ko, hindi naman ako nagmamarunong, hindi naman ako nagmamagaling dahil ibig sabihin, kung hindi alam ni Brother Jackson sa grupo nila level 1, kung ano yung laman ng 7 thunders, ngayon sasabihin natin kung ano talaga yung laman ng 7 thunders na nakita ni Brother John in Revelation chapter 8 at chapter 10, verse 3 and 4. Kasi narinig ni John yun eh. When John heard that the voice of the 7 thunders, sabi doon, I was about to write. So, ibig sabihin, narinig talaga ni John kung ano yung 7 mensahe ng 7 thunders. Okay. So, ano yung mensahe ng 7 thunders? 7 thunders. Okay. Ang mensahe ng 7 thunders say with the 7 church ages. At every church ages, merong 7 stars. 7 stars, alam natin si Paul, Irenaeus, Columba, Columba, tama? Martin of Tours, and then Paul, Irenaeus, Martin of Tours, Columba, tapos Luther, Wesley, and Brother Branham. In tribulation period. Kailan ba narinig ni John? 96 AD. Narinig na ni John yung voice ng 7 thunders. Kasi sabi niya, susulat niya eh. Ngayon, ito. Ayan. Yan yun. First church age, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh church age. So, ito po yung laman ng 7 thunders. Ngayon, paki-post lang Brad yung chapter 10, verse 3 and 4. Revelation chapter. Okay, ito. Sundan nyo ha. And when the 7 thunders had uttered their voices, ang sabi ni John, I was about to write. Kasi narinig niya. And I heard a voice from heaven saying, ito sabi, narinig niya dinig, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things. Yung those things ay detalyado ng 7 church ages, which the 7 thunders had uttered, and write them not. Okay? Narinig niya yun, pero binawanan siya ng
tinig na nasa langit na huwag isulat. Now, the reason, bakit? Ang tanong doon, bakit siya binawalan ng tinig? Kasi, hindi siya ang right person na mag-break ng voice of the seven thunders. Eh, sino? Kung hindi si John, the beloved, ang right person, sino ang itinuturo? Now, let's go down to verse 7. Siya ang mag-break ng voice ng seven thunders. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servant the prophets. Kailan daw? Sa araw ng tinig ng ikapitong anghel. Now, let's go back to John the Beloved. Bakit kay John tinigilan siya? Eh kung ang seventh angel ang magsasalita nito. Because that was 96 AD when he heard the voice of the seven thunders. Kasi at that time, nang marinig niya ito, hindi pa nagaganap yun. Eh ano ba yung dapat na isusulat? Kailangan kapag isinulat niya po, ang detalye ng voice ng seven thunders, yun ay pagkilos ng banal na Espiritu in every messenger. Ngayon, bakit binawal? Kasi hindi kaya ni John isulat ang lahat ng gagawin ng Espiritu Santo in every church. Kasi hindi pa yun magaganap. Now, bakit sa panahon ni Brother Branham, na alam natin, sa nakakaalam na si Brother Branham ang fulfillment niyan, amen? Except denomination. Hindi siya binawalan. Kasi bakit? Tapos na pong nangyari. Yung silent cheese na nakapaloob sa 7 church age, siya po ang tinitipo ng katulad ni John the Baptist na na-break niya ang silent ng 400 years ng Daniel chapter 9 verse 25. At dahil si Brother Branham ay mystery of the ages ng this Gentile dispensation, tago po yung Gentile sa Hudyo ngayon, ha? Tama? Hindi nagtag sa Hudyo ang Gentile, tama? So, ang Gentile dispensation is called the mystery of God. So, kung meron pong hiwaga na silent cheers sa loob ng dispensation na naganap, in the voice of the seven thunders, sino mag-break ng silent cheers? The last messenger, which is the seventh angel, according to Revelation chapter 10. Okay? Now, yun ay Gentile. Ano lang, yung tanong ko, ano yung, di ba, naniniwala tayo na sa bawat kapanahunan, may ginamit. Yes. Sa ating panahon ngayon, I am talking our present time. Yes. Ano yung silent ear? O mensahe yung inano ko eh. Kasi John heard, and the angel said, I was about. He was about, right? But the angel, right? Now, yung ngayon, ano yung silent ngayon na mensahe? Speaking doon sa tinatawag ng Bible. So, right now, we are in Laodicean Church Age. Dito na muna tayo. Sa Laodicean Church Age, nanggaling tayo ng malaking star. Yun yung ating kapatid na si Brother Branham. Pero, to faith Malakay, chapter 4. Pero, ngayon po, ang nakapalot, ang message ng seven thunders ay nasa Ephesians 4. Anong pagkakaiba ng Malakay sa mensahe ng 7 sa mensahe ng Ephesians 4? Ang mensahe ni Brother, sorry no? Pero I'm sorry, hindi natin intention tonight. May tanong na. Ang mensahe ng Malakay cannot be perfect. Hindi ka kaya i-perfect na ang message ng voice ng Malakay chapter 4. Kasi bakit? Ang spirit of Elijah, ang tinanggap niya is collectible message from here. And it bring to the church, tama? Na siyang pagkawala ng Malakay, bibit-bitin nyo ng Ephesians 4. Ngayon, ang kinuha ng Ephesians 4 meron sa Malakay 4, plus
yung buhay ng mga lingkod ng Diyos in revelation, perfect revelation, comes to the 7 thunders. Now, tanong ngayon, di ba, sa sinasagot natin. Sabi ng Bible, God is not the God of death. Ibig sabihin, ang Diyos nasa likod niyang buhay. Pero di ba na may patay na? Pero, I think yung message niya, hindi patay. Danaanan din yun ng thunders. Pero, kung magbe-base ka na lang sa message ng Malachi 4, you cannot be perfect. So meaning, wala nang silent ngayon. Hindi na-apply yung salitang silent. Doon sa Malakay, pumasok, Malakay 4, from Brother Branham, down to Ephesians, chapter 4, which is the fivefold ministry, wala nang silent. Meron pa rin silence. Meron pa rin. Kasi, yung 7 thunders ngayon nag-a-utter. Pero nasa fivefold ministry. Nasa Ephesians 4. Ngayon, kung sila'y nag-a-utter ngayon, ito, ang differences from lahat ng naniwala sa Malachi 4. Lahat ng nasa end-time message ninyo, may kanya-kanyang pet doctrine. Ako dito na, ako dito na. Pero, isang mensahe doon. Ngayon, dito sa Ephesians 4, na may dalang perfection message, we are still in the silent year. Kasi hanggang ngayon, naglalabas pa ang Diyos ng sabi natin message, no? Yung hindi pa na ibibigay. Meron pang i-release ngayon eh. Hanggang hindi pa tayo nagbabody change, hanggang hindi pa natin nakikita talaga yung sabi ni Baba na pupulpil pa yung super church, hindi pa yung nangyayari. Still we are in the silence. We are still in the voice of the 7 thunders. So sa fivefold ministry, ang essence ng silent yan ay yung technique na bagay. Yes. Yun ang hindi known sa Sa church faith. Salamat. So, yun, malinaw yung parang yung thunder ay ang laman nito perfection message, Brother Eric, At mayroon ako, ito dagdag lang, mayroon akong nabasa kay Brother Branham na mayroong some thunder, Revelation 6, and then 7 messages uttered, parang nabuksan. Yan na. So, susog doon sa sagot. Sige, 5 minutes. Wala po 5 minutes. Yung binanggit ni Barlito, silent years. Ang term kay Bar Jackson di silent years, silence in heaven happen are yun. Yung silence in heaven happen are, paliwanag ng 11 days, Omega Age, from 1963 up to rapture. Paliwanag din ba ni Howard yun din? Okay, so, ganito. Ang pinapakita na ang ginamit yung term silent years, tama sa time natin as application. Pero nakalagay sa Bible, silence in heaven happen are. Pero may example na tayo before yung bago dumating si Kristo. Yung actual silent years talaga. So, parang nabubuhay tayo sa time na naulit lang yun. Pero mas maikli lang time natin ngayon. Hindi naman abot ng 400 years yan. So, wala nang tanong? Wala na? Okay, Brother Minan, matimplas ako doon sa topic natin.